Kumusta mga bata? Sa araling ito, magbabasa tayo ng mga maiikling kwento at tutukuyin natin kung sino ang mga tauhan sa kwento at kung ano ang kanilang mga katangian at damdamin. Handa na ba kayo? Halina't matuto! Mimi malikot. Malikot na bata si Mimi. Kinuha niya ang gunting. Kinuha niya ang aklat ni Kuya. Ginupit-gupit niya ang aklat ni Kuya. Nakita siya ni Kuya. Nagalit si Kuya. Ngayon kayo naman ang magbasa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Mimi at Kuya. B. Mimi at Aya. C. Ate at Kuya. Ang tamang sagot ay A. Mimi at Kuya. Paano inilarawan si Mimi? A. Mabait. B. Malikot. C. Masayahin. Ang tamang sagot ay B. Malikot. Ano ang damdamin ni Kuya nang makita niyang ginupit ang aklat niya? A. Masaya siya. B. Gutom siya. C. Galit siya. Ang tamang sagot ay C. Galit siya. Lobo ni Loli. May lobong kulay pula si Loli. Bagong bili ito ni nanay at tatay. Masayang hinawakan ni Loli ang kaniyang lobo. Sa daan, may isang asong biglang tumahol. Nabitiwan ni Loli ang lobo at lumipad ito sa langit. Umiyak si Loli. Kayo naman ang magbasa. Sino ang tauhan sa kwento? A. Ang lobo. B. Ang aso. C. Si Loli. Ang tamang sagot ay C. Si Loli. Bakit nabitiwan ni Loli ang lobo nang tumahol ang aso? A. Dahil nalungkot siya. B. Dahil nagulat siya. C. Dahil masaya siya. Ang tamang sagot ay B. Dahil nagulat siya. Ano ang naramdaman ni Loli nang lumipad ang lobo? A. Masaya siya. B. Malungkot siya. C. Sabik siya. Ang tamang sagot ay B. Malungkot siya.
Ang aking lola. Matanda na si lola. Maputi na ang kaniyang buhok. Kulubot na ang kaniyang balat. Pero malakas pa siya. Inaalagaan niya kami. Ngayon kayo naman ang magbasa. Tungkol kanino ang talata? A. Kay Lola. B. Kay Mama. C. Kay Papa. Ang tamang sagot ay A. Kay Lola. Paano inilarawan si Lola sa talata? A. Bata pa siya. B. Matanda na siya. C. Mahina na siya. Ang tamang sagot ay B. Matanda na siya. Ano ang katangian ni Lola? A. Mabait siya. B. Masungit siya. C. Matalino siya. Ang tamang sagot ay A. Mabait siya. Si Lotlot madamot. Maraming laruan si Lotlot, pero ayaw niyang magpahiram sa kaniyang kaibigan. Wala nang kalaro si Lotlot. Kinabukasan, nagpahiram na siya ng laruan. Masayang naglaro si Lotlot at ang kaniyang mga kaibigan. Ngayon kayo naman ang magbasa. Sino ang tauhan sa kwento? A. Si Matmat. B. Si Lotlot. C. Si Junjun. Ang tamang sagot ay B. Si Lotlot. Ano ang katangian ni Lotlot? A. Masayahin siya. B. Mapagbigay siya. C. Madamot siya. Ang tamang sagot ay C. Madamot siya. Ano kaya ang naramdaman ni Lotlot nang wala na siyang kalaro? A. Masaya siya. B. Takot siya. C. Malungkot siya. Ang tamang sagot ay C. Malungkot siya. Ipin matakutin. Si Ipin ay isang munting kuting. Siya ay matakutin. Isang gabi, narinig niya ang napakalakas na tunog na moo. Nagtago siya sa ilalim ng kama. Si Mika baka lang iyon, sabi ni Nanay Pusa. Tumawa si Ipin. Sa susunod, hindi na siya matatakot sa moo. Ngayon kayo naman ang magbasa.
Sino ang tauhan sa kwento? A. Si Ipin, B. Si Upin, C. Si Ngipin. Ang tamang sagot ay A. Si Ipin. Ano ang katangian ni Ipin? A. Siya ay matatakutin, B. Siya ay masayahin, C. Siya ay malungkot. Ang tamang sagot ay A. Siya ay matatakutin. Ano ang napagtanto ni Ipin sa huli? A. Mas matatakot pa siya, B. Hindi na siya matatakot, C. Magpapakabait na siya. Ang tamang sagot ay B. Hindi na siya matatakot. Ang aking guro. Si Binibining Rosa ay aking guro. Siya ay maganda. Mahaba ang kaniyang buhok. Magaling siyang magturo. Tinuturuan niya akong magbasa, magsulat at magbilang. Masaya akong guro ko, si Binibining Rosa. Ngayon kayo naman ang magbasa. Tungkol saan ang talata? A. Tungkol sa aking nanay, B. Tungkol sa aking paaralan, C. Tungkol sa aking guro. Ang tamang sagot ay C. Tungkol sa aking guro. Paano inilarawan ang guro? A. Maganda at may mahabang buhok, B. Malakas ang boses at mahilig tumawa, C. Mataba at malakas ang katawan. Ang tamang sagot ay A. Maganda at may mahabang buhok. Ano ang damdamin ng may akda tungkol sa kanyang guro? A. Masaya siya, B. Naiinis siya, C. Ayaw niya sa guro. Ang tamang sagot ay A. Masaya siya. Ang magkaibigan. Sina Lina at Riza ay magkaibigan. Isang araw, nakalimutan ni Riza na dalhin ang kaniyang baon. Gutom na gutom siya. Nanghingi siya ng pagkain kay Lina. Binigyan siya ni Lina ng tinapay. Masayang nagsalo sa pagkain ang magkaibigan. Ngayon kayo naman ang magbasa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Mina at Rina, B. Pina at Sisa, C. Lina at Riza.
Ang tamang sagot ay C. Lina at Riza. Ano ang naramdaman ni Riza? A. Gutom siya. B. Masaya siya. C. Sabik siya. Ang tamang sagot ay A. Gutom siya. Ano ang katangiang naglalarawan kay Lina? A. Masipag siya. B. Maramot siya. C. Mabait siya. Ang tamang sagot ay C. Mabait siya. Kaibigang nangangailangan. Noong isang linggo, nasalanta ng bagyo ang aming bayan. Malakas ang ulan at hangin. Sinira ng bagyo ang maraming tahanan. Nawala ng bahay ang kaibigan kong si Maria. Binigyan namin ang pamilya niya ng pagkain. Nagpasalamat si Maria sa tulong na ibinigay sa kaniyang pamilya. Ngayon kayo naman ang magbasa. Sino ang nawala ng tahanan sa kwento? A. Si Mira. B. Si Ara. C. Si Maria. Ang tamang sagot ay C. Si Maria. Alin ang tamang naglalarawan sa sitwasyon ni Maria? A. Maswerte. B. Nakakaawa. C. Nakakainggit. Ang tamang sagot ay B. Nakakaawa. Ano kaya ang katangian ng mga taong tumulong sa pamilya ni Maria? A. Mabubuti sila. B. Masasama sila. C. Wala silang pakialam. Ang tamang sagot ay A. Mabubuti sila. Mga bata sa sapa. May mga bata sa sapa. May dalang banga at tasa ang mga bata. Kasama ng mga bata ang kanilang mga alaga. Masaya ang mga bata at ang mga alaga na nagtampisaw sa sapa. Kayo naman ang magbasa. Sino ang tauhan sa kwento? A. Mga nanay. B. Mga bata. C. Mga guro. Ang tamang sagot ay B. Mga bata. Ano ang damdamin ng mga bata sa kwento?
A. Malungkot sila. B. Nagulat sila. C. Masaya sila. Ang tamang sagot ay C. Masaya sila. Kung kasama ka sa sapa ng mga bata sa kwento, ano kaya ang damdamin mo? A. Magagalit ako. B. Malulungkot ako. C. Masaya rin ako. Ang tamang sagot ay C. Masaya rin ako. Ang sorpresa. Isang gabi, tinawag ni nanay at tatay si Sarah. Pinakita nila ang isang maliit na papel. Isa itong tiket sa eroplano. Magbabakasyon tayo sa Boracay sa susunod na linggo, sabi ni nanay at tatay. Naisip agad ni Sarah ang magandang dalampasigan at malinaw na tubig ng Boracay na nakita niya sa larawan. Sabik na si Sarah sa kanilang bakasyon. Ngayon kayo naman ang magbasa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Ate, kuya at Lara. B. Lolo, lola at Mara. C. Nanay, tatay at Sarah. Ang tamang sagot ay C. Nanay, tatay at Sarah. Ano ang damdamin ni Sarah tungkol sa bakasyon? A. Malungkot siya. B. Sabik na siya. C. Galit siya. Ang tamang sagot ay B. Sabik na siya. Kung ikaw si Sarah, ano ang mararamdaman mo? A. Malulungkot ako. B. Maiinis ako. C. Masaya ako. Ang tamang sagot ay C. Masaya ako. Magaling mga bata! Tandaan na ang laging pagbabasa ay nakakapagpahusay. Sa susunod ulit nating aralin. Paalam!